Senado. Walang makakapagdikta, walang makakasabi, walang makakakontrol. Eh, hawak ka pala sa liig. Tuloy. Sure, ano ang posisyon ng ibang mga senador at napagkasunduan nilang ilipat ng kustudiya si Hernandez? Monica, independent ang Senado kaya hindi dapat sinunod nito ang kahilingan ng House of Representatives, partikular na ang House Speaker o maging ng isang witness. Ito ang inyong witness. Kasi insulto po sa atin yung sabihin may mangyayari sa kanya dito. Unang-una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. Problema niyan, andyan na yan. Sino lumalabas na mahina ang Senado. Kasi nauutusan ng amo ng magkano? Tanong. It's very unlikely for the Speaker to have no involvement in such a large issue. Tinulungan ito si Camille Villar ni Sara Duterte, pero ano ang kapalit? Pero nasaktan po ang damdamin ko nung nangyari sa Senado. Kasi may mga traidor. Yes. Magandang morning sa ating mga kasama. Morning pa ba? Magandang hapon o magandang araw sa inyo mga kasama ha. Andito na naman si Kuya Goods nagbabalik at syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Independent ang Senate pero nautusan ng amo. Ang angas-angas mo. Dahil ngayon nasa pwesto kayo, independent, ika nga, sabi. Pero ano nangyari? Pinayagan mo na makuha at mapunta sa kustodiya ng PNP, nandoon na nga yan nasa in contempt na nga sa Senado Ibig sabihin, yung mga ginagawa ng Blue Ribbon, parang katawa-tawa na lang sa inyo dahil na kayo ang nasa pwesto. Sarap niyong alam nyo, nakaka-high blood talaga yung nakikita nyo at naririnig at napapanood nyo. Dahil sa gantong sitwasyon, kung nakikita nyo at nalalaman nyo ang nangyayari ngayon sa Nepal at Indonesia, maski ngayon sa ibang lugar, somewhere in Europe ba o Amerika, meron ng ganyan. Dahil galit na galit ang tao sa kurap. Hintayin nyo pa ba mangyari yan? Magsitigil kayo. Sa pang-aabuso na ginagawa ng... Diba? Bakit nyo pinayagan? Galing nyo Hindi kayo naniniwala sa mga ginagawa ng Senador Marcoleta. Sa ikabubuti ho yan ng bansang Pilipinas. Pinapalutang kung sino ang pinakalulong, pinakaamo, pinakasindikato. Meron sinabi rito sindikato nasaan? Mamaya ilalantad lahat yan. Mga kongresista, walang dudang pangunahing sindikato sa flood control. Nabiktima ang mga kontratista. May pinaugong, may pinalabas, eksena, ang tumbok sa Duterte. Kita nyo naman, walang kabog-kabog. Davao, ang tinarget, 51 billion. Ngayon na sorpresa sila, nasa libro ng DPWH. Pahiya sila ngayon. Dito ako kinakabahan. Kasi meron ng mga boses, may mga personalidad na, wag naman sana, dahil kung napapanood nyo yung nagliliparang mga apoy sa bote, yung mga bahay ng mga korap doon sa Indonesia, napapanood ng Pilipino, na kababayan natin, siyempre galit sila. Ito, matapos maging sunod-sunuran. Ikaw ngayon Senate President, wala ka nga nagawa ng panahon at nanunungkulan ka. Ilang taong ka naging Senate President? Tuta ka! Tuta ka, maniwala ka. Nagyabang-yabang ka kasi akala mo,
Oh, ingat ka ha, baka mamaya ilaglag ka rin ng amo mo. Oh, kita mo si Hayer, nilaglag. Pagkatapos gamitin, ayun na. Tinapon, parang basahan. Pasok. Anong panama ng isang joker sa veteranong lawyer? Tama. Matapos pumayag na idetena sa PNP custody ang DPWH First District Engineer na si Bryce Hernandez na tila isa sa mga sangkot sa maanumalyang DPWH project na unang isinight in contempt ng Senado. Tito Soto na bulaga sa pagbanat ni Marcoleta. Itong kapapasok lamang na balita na agad nag-viral sa social media matapos ang mainit na tapatan ni Senate President Tito Soto at former Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Matapos raw magsunod-sunuran ang panibagong liderato ng Senado sa kagustuhan ng Kongreso na dalhin sa PNP custody si Bryce Hernandez sa halip na ibalik ito sa Senado kung saan unang na-contempt ang former DPWH official. Sa isang insider video, ipinapaliwanag ni Senator Rodante Marcoleta na parang wala na raw respeto ang panibagong leader ng Senado kung saan mukhang binaliwala ang order ng Blue Ribbon Committee Chairman noon na si Rodante Marcoleta na para hindi ma-impluensyahan si Bryce Hernandez, nararapat lamang na mapanatili ito sa Senado o sa kustodiya ng upper chamber ng Kongreso. Na isa sa mga hindi sununod ni Soto dahil pumayag ito na dalhin sa PNP custody si Bryce Hernandez. Isa raw ito sa magiging paraan ng Senado para matukoy kung sino raw ba talaga ang mga kongresistang damay sa anomalya ng DPWH Flood Control Project na isa sa mga dapat inintindi ni Soto bago ipamigay si Bryce Hernandez sa Kongreso. Wala sumusunod sa amo eh. Diba? O, kita nyo naman, naglalabas ang literato. Saka ang bilis ng pangyayari. Ginawa ng eksena si Mamang Quezon, pinalit itong si School Bukol. Ngayon, nagkawindang-windang na. Yung rules ay hindi na nasunod. Yung respetado rules, ay wala na. Ngayon, papalitan nila ng bago. Di ba, ikaw nagsasabi noon, tayo independent body, hindi tayo masusuhulan, hindi tayo madidiktahan. Yun ang sinasabi mo lagi. Di ba? Ngayon, ano nangyari? Kinain mo lahat ng tae mo. Ng salita mo. Wasak na wasak kayo sa taong bayan ngayon. Di ba? Paano natin mapagtatanggol yan? Sige, yung mga naniniwala dito sa mamang ito, paano nyo mapagtatanggol ngayon yan? Independent body, lagi yung sinasabi. Kaso wala na. Ando na eh. Ano sa tingin nyo? Tuta din ng mga magnanakaw. Mga kurakot. Sino ba amo niya? Di ba? Bakit siya sumunod doon? Mas mataas siya doon sa speaker. Isipin nyo mas mataas ito sa speaker pero sinunod niya. Ang lumalabas, si speaker na ngayon, ang nakaposisyon. Wala na yung Pangulo. Agoy. Kawawa ang Pilipino, Kawawang kawawa. Kaya nga ang sabi dito, tuloy. Sa nasabing video, ipinaliwanag rin ni Senator Bato de la Rosa na kung mananatili sa kustodiya ng Kongreso si Bryce Hernandez, maaaring mangyari sa kanya ang nangyari noon kay Colonel Grijaldo kung saan matapos lang magsabi ng totoo, ikinulong ng Kongreso hanggang matapos ang 19th Congress. Sa madalit sabi, iniiwasan lang raw ni Senator Rodante Marcoleta ang impluensyang maaaring ma-impose kay Bryce, lalo't ito'y nasa poder ng mga mambabata sa lower chamber. Hindi raw imposible na tila bumaligtad ito nang dahil sa pananakot ng mga kongresistang pinangalanan. Maaari! Ganyan yung ginagawa nila kay Karma. Diba? Nag-iiyak si Karma, ngayon star witness na. Ngayon, siguro, di ba, binulgar na si Don Marcoleta na itong si Diskaya ay pinapaamin at mayroong pinapabanggit na senador dahil kung hindi raw gagawin, di umano, ay ko-contempt. Ano nangyari? Ngayon, meron atang proposal. Sila ang pangunahing witness. May pumiyok na kamag-anak nito, ngayon sila pangunahing witness, whistleblower. Natakot lang sila. Dahil doon sa 120 million Pilipino na galit
O, kinanta nila kung sino yung mga 25%. Wow. Hindi kayo nabibilaukan doon sa laki ng pera na. Di ba? Napahiya eh. Kahit mga reporter hindi hindi sila may pagtanggol eh. Bakit? Ang yabang-yabang magsalita. Independent ang Senado. Walang makakapagdikta, walang makakasabi, walang makakakontrol. Hawak ka pala sa liig. Tuloy. Sure, ano ang posisyon ng ibang mga senador at napagkasunduan nilang ilipat ng kustodiya si Hernandez? Monica, independent ang Senado kaya hindi dapat sinunod nito ang kahilingan ng House of Representatives, partikular na ang House Speaker o maging ng isang witness. Ito ang isa sa mga argumento ng ilang miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso kaugnay ng usapin ng kustodiya ni Bryce Hernandez, ang dating Bulacan 1st District Assistant Engineer na pinatawan ng contempt order ng Senado noon pang Lunes. Matapos pagbigay ng talumpati si Senador Jinggoy Estrada laban kay Bryce Hernandez, kinwestiyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung nasaan ang kustodiya ng dating DPWH official. Paliwanag ni Senate President Vicente Tito Soto III, tumawag sa kanya si House Speaker Martin Romualdez upang hilingin na manatili si Hernandez sa Kamara. Ito ay matapos hilingin din ni Hernandez na wag na siyang ibalik sa kustodiya ng Senado. Independent ka, di ba? Walang makakapagdikta. Bakit parang binigyan ka lang ng kapirasong buto, tumangutango ka, sa bagay, nasa Roporto dati. Kaya ang hirap, pag ang mga nagiging politiko ay walang alam sa batas, hindi kayang ipagtanggol lang sariling desisyon. Nakakaawa ang Pilipino pag ganitong mga leader ang mapapanood at mapapakinggan mo. As the speaker, what he was, because he didn't allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niya para namin pinawalan. Correct. Kaya hindi ako pumayag. Correct. Yun naman pala eh. Tapos anong ginawa mo? Correct. So what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center. And Mali! Si Colonel Grijaldo, nung nagpukpok itong mga taga-kamara, ganyan ba ginawa? Di ba nakakulong sila sa House? Hanggang matapos ang 19th Congress, nakakulong ang mama. Nawala ng sahod. Nawala ng dignidad. Ito Senate ang nagdesisyon sa pangunguna ni Senador Marcoleta. Ano ginawa mo? Yung paliwanag nito parang kinder ba makikinig sa'yo? Mali. Maling desisyon yan. Kayo, nire-reactionan kayo kasi hindi maganda yung mga ginawa nyo. Kung maayos sana, di kayo na-hot seat. Totoo, di ba? Hot seat sila ngayon kasi questionable, yung itong mga tirada nito. Hindi pasok eh. Salungat. Wow, kalorke ka. where he is now. Still under the care of the OSAA. Nilinaw din ni Senador Soto na nananatili sa Senado ang legal na kustodiya at jurisdiksyon ni Hernandez bagaman nakadetain ito sa PNP Custodial Center. Ngunit para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isa itong insulto sa Senado. Tama. So magpapaalam tayo sa RTC kung pwede natin hiramin. So nagpaalam sila sa atin kung pwede natin nila hiramin yung witness. Kasi insulto po sa atin yung sabihin may mangyayari sa kanya dito. Unang-una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. Problema niyan, andyan na yan. Sino lumalabas na mahina ang Senado. Kasi nauutusan ng amo ng magkano? Tanong. Buti na lang, ito merong batang kongresista. District 1 ata to ng Cavite Magaling ang bata. May potensyal. Huwag lang itong masasama doon sa mga aktivistang mga representative na ngaw-ngaw, baka masira ang karir. Tuloy mo lang yan, bata. Gaganda ang karera mo. Doon ka lang sa panig ng mga Duterte, maganda ang karera mo sa politika. Pasok natin to. Sino ito? Ito na ang simula siguro
mga kasama, kasi nagboboses na sila eh. Meron na hong lumalabas na dapat ang managot dito, sino? Ito oh. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Diba? Kung sino ang dapat imbestigahan, yung balulong. At sama mo na yung yung may eroplano, yung Dracula, sama nyo na. At yung mga pinangalanan ng Diskaya. Baka sumatotal nito, ang pangalan ng mga witness, mga resource person, matakpan na naman ang issue. Bakit? Andyan na naman sila. Sino? Si Karma, papunta ng dahig. Baka matakpan na naman. Gawa-gawa kwento na naman. Pero, dito, magkakaalaman, tuloy mo kuya. Because he's now Speaker. And do you think there's baka personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. So, sir, hindi nyo naman talaga sinusuportahan si Team Speakership ni Speaker Martin. Napilitan lang kayo iboto siya dahil NUP pa kayo noon. Tama po ba? Yes, that's correct. Pero now, you're not supporting him anymore kaya nagpili kayo as AML. Yes, I'll now be an independent candidate or I might be a minority candidate. I'll be an independent candidate or a member of the minority if the leader of the minority would allow me. So, to clarify now, you're saying na involved po si Speaker Martin Romualdez sa mga anomalous projects may hand siya dito. I'm saying that it's very unlikely for the Speaker to have no involvement in such a large issue. Sir, you're talking about the alleged insertions or yung mga kickback from election commissions? I mean, everything's under the Speaker. Saan niya? Paano niyo nasabi, sir? Ano yung nalalaman niyo pwede share? Well, nothing yet. Pero kung may gusto kayo evidence, sir, na involvement of the Speaker, you have evidence, you have proof? Would me possessing evidence make a difference? If the Speaker were to have evidence presented against him in the DPWH hearing, would anything happen to him or would he still walk away free with a warning? Tama. Sir, kung may gusto kayong suportahan sa pagka-speaker ngayon, since tumiwalag na kayo sa NUP, sino na yung gusto niyo maging speaker? No one comes to mind yet. Pero kung pwede ang neophyte, Kiko Berzaga. Pwede raw neophyte, ha? Alam niyo naman, siyempre. Eto na. Punta tayo sa mga traiduran. Kilala niyo ba, ang gumamit, noong panahon ni Tatay Digong, naging popular siya eh. Naging secretary pa siya ni Tatay Digong. Kilala niyo ba ang babae na gumamit sa pangalan Duterte? Bulgara na ito ha. Sasabihin na dito ni Kong sino ba to? Si Congressman. Basta Congressman. Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Sasabihin niya kung sino-sino yung mga nanggagamit sa pangalang Duterte. Pero nasaktan po ang damdamin ko nung nangyari sa Senado. Kasi may mga traidor. Yan. Itong 2 Bilyar, napaka-traidor nito. Ayun Pero na. dito, tinulungan ito si Camille Villar ni Sara Duterte. Pero ano ang kapalit? Pero nasaktan po ang damdamin ko nung nangyari sa Senado. Kasi may mga traidor. Itong 2 Bilyar, napaka-traidor nito. Yun! Alam mo, laking tiwala ko dyan kay Manny Villar at kay Cynthia Villar. Noong una pa lamang, mga kababayan, noong 1998, nung tumakbo si Villar, walang-wala yan. Bankrupt na yung kumpanya niya. Ayan. Pero tinulungan namin maging speaker, nagbigay siya ng 100 million kay ERAP as contribution. Dapat si Bibig Wabig. Isipin nyo Woo! Bulgara na ito. Kayo lang ba nakakapansin? Pansin din sila ng taong bayan. Kaya, siguro, 3 years, 2 years? 3 years, let's say 3 years. Kayo na ho, ang bahalang humusga. Alam nyo na ang gagawin nyo. Kung kayo ay ayaw sa mga manggagamit, traidor, alisin nyo ang pangalang nababanggit. Di ba? Pinangalanan na sila. Sino ba matutuwa? Nilagay ka sa lineup. Meron ka pang pakamay-kamay.
Ano ba yun? Ganun ba yun? Ganun sila gumawa ng, ng eksena? Dahil takot sila maimbestigahan yung mga baho, sumanib sa majority. Ay, nangangamoy. May naaamoy tayo. Naku, isa pa. Isa pa yan. May lalabas ang baho. May magtatraidor. Naaamoy na. Kitang-kita na ho sa bolang kristal. Maghintay lang kayo, lalabas yan. Kaya huwag kayong magtitiwala doon sa tao na yun. Oo. Susunod, malalaman nyo kung sino siya. Naamoy, amoy na. Amoy na. Kaya pala tahimik lagi ang mama. Walang kibo. Nasa sulok lagi. Hindi bumuboses. Natatakot din. Kasi may pangarap din maging presidente. Siyempre, andyan si Bibi Sara andyan si Inday Sara. Hindi siya aabante, kaya sasabihin ko nga sa inyo, kahit sino makalaban ni Bibi Sara, wala hong mananalo. Walang tatalo kay Inday Sara. Never matatalo si Inday Sara. Pag matapos ang termino ni Inday Sara, ni BP Sara, sa 2028 at mahawakan niya ang pagkapangulo, kung. Oo. Kung 2028. Paano kung halimbawa, sabi ni Aling Ledesma, may magkwentuhan bukas sa EDSA Shrine. At sa September 21, may mga, mag-camping sa Luneta. Kasi may nababalita. Actually, mamaya parang merong kita-kita, get-together ata niyan sa EDSA Shrine. Ano bang pesa ngayon? 11, no? Ibang grupo naman. Ito parang parang wala ng kulay ngayon ito. Anti-corruption ang tema ng mga taong ito. Maglalabasan para supilin. Mangangalampag ito, magkikita, get together ika nga. Sino nakakaalam? Type niyo sa comment section. Maraming nagbabanggit, marami kang makikitang nakapost, at marami ring nag-iikayat na. Kaya ano ba 'yun? Ito. Pag ito nasimulan, itong mga kongresista na ibubulgar ni Mayor Magalong, sigurado ito magpa-flyby ito. Magbababay muna. Bakit? Naku. Marami sa kanila involved. No? Di ba? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin ba yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na silang banggitin. Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga mambabatas na sangkot sa sindikato na nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Isang palaisipan din para nagsama-sama sila Sama-sama sila! Alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Tama. Why? Bakit nga naman? Ayon sa punong lungsod ng Baguio, ito ay dahil karamihan ng sangkot ay mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Yun! Pinuna rin ni Mayor Magalong ang aniyay sindikato sa pamimili ng mga mambabatas ng district engineer. Kasi kalimitan, alam nyo naman yung district engineer, sino namimili dyan? Ang namimili naman dyan yung mambabatas, hindi naman si Secretary DPWH. Kasi ganyan na naging kalakaran. Bakit sila nagmimili? Kasi nga nandun yung complicity, nandun po yung sindikato. No? Kaya sa atin po, paano natin ma-address to? Again, the principle of transparency. Kamakailan naman ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Senate Blue Ribbon Committee si Mayor Magalong. Bagamat naniniwala ang alkalde na mas may kredibilidad ang investigasyon sa mataas na kapulungan, nais pa rin niyang humarap sa Kongreso na aniyay sentro ng usapin. So marami nagsabi sa akin na, ay Mayor, kawawa ka lang dyan sa House, puputaktiin ka. Sabi ko, alangan naman ako hindi pupunta sa ako pupunta sa House na wala akong bala. Siyempre nakaprepara din ako. No? Kaya, I am a soldier. No? And I came from a tactical unit. So, I'm prepared to go to the battlefield. Giit pa ng punong lungsod, napakahalagang magkaroon na kaagad ng independent commission na mag-iimbestiga sa issue at masisiguro na magiging malaya ito sa impluwensya ng politika. Itinanggi naman ng alkalde na kumpirmadong kasama siya sa binubuong independent commission ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May issue kasi dyan na nire-raise. Katulad yung sinabi ni Yusek Claire,
na palagay niya, from her personal perspective, sabi niya kung pwede sa commission dapat walang politiko. Eh, nagkataon naman na politiko ako, so kumbaga parang wala na ako sa qualification. So I would accept that. Binigyang diin ng opisyal na dapat kilalanin ng lahat ang mga personalidad na itatalaga ng Pangulo sa bubuuing Independent Commission upang maisakatuparan ang pangakong mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Mia Alonso. Yan na. Yung mga, alam nyo na, eto ganito lang yan. Pag napangalanan at na lumabas sa mga listahan at si Mayor Magalong ang nagsalita na rito, at sama-sama na yung mga mayor in good governance, good government, actually si Governor Chavit nakasama na nila. No? Parang pumirma ata siya ng Benji. Naku, ano kaya ibig sabihin nun? Malalaman natin yan. Malawak naman ng ang media, 'di ba? Social media, mabilis ang balita, Ang balita may pakpak 'yan. May tenga, At ito, bakit kayo nababahala na paglipat kay Hernandez sa Pasay City Jail? Bakit? Gusto nyo sa inyo? Kayo? Nasa house na nga inalis nyo pa. Tapos ngayon, dapat hindi nyo kasi pinakialaman. Pinakialaman nyo kasi. Di ba? Yung amo nyo, akala ng amo nyo, pwede yung ganun. Hindi pwede yun. Kung kayo nauutusan, ang Senado, may ilan siyang tao doon. Ilan ba? Marami. Halos marami na yung iba, hindi nyo kakayanin. Dahil yung siyam, 8 na lang. Kasi yung alam ko yung isa, wala na yun. Tanggalin na natin sa listahan yun. Yung 8, ang alam ko, naka-suporta pa rin yung kay Tatay Digong at kay BP Sara. Pero yung iba, ano yan? Kwento mo. Sa desisyon ng Senado, nadalhin po si Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center papunta sa Pasay City Jail. Nakita ko natin kahapon yung bigat ng kanya pong testimonya patungkol po doon sa nagaganap po talaga sa Bulacan at kung sino ho yung mga sangkot pong matataas na opisyal ng pamahalaan, partikular ng mga senador. Dito po sa mga proyekto po. Wait, kuya, wait. Anong senador? Di ba ang iniimbestigahan nyo yung kinanta ni Diskaya? Bakit napunta sa senador? Mukhang gawa-gawa kayo kwento Istoryahe ba yan? Tanong lang naman. Kasi hindi kayo mababahala kung hindi kayo nakialam at walang tinatago yung bossing nyo. Di ba ang una, kinanta ang pangalan ng mga amo nyo at gumawa kayo ng sarili nyong investigasyon, nagpatawag kayo, tinawag nyo rin yung pinatawag ng Blue Ribbon. Ngayon, nilipat, kinuha sa Senate, dapat Senate ang may kustodiya, dapat hindi nyo pinakialaman. Bakit yung amo nyo tumawag doon kay Ropor, kay Bulagaan! Bulagaan! Bulaga! Tumawag, anong nangyari? Pinadala ngayon. Bakit ganun? Tapos ngayon, yung mga sangkot na senador, wow! Napunta sa senador ang investigasyon. At inaasahan ho namin po talaga na i-reconsider ng Senado yung kanila pong desisyon na ilipat po si Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center papunta sa Pasay City Jail. Tingin po namin ay mas masisiguro po ng Senado at ng Kongreso na talaga naman pong nagagawad ng protected custody po sa kanya kung mananatili po siya sa PNP Custodial Center. Hindi. Kung mananatili siya sa Senado. Ngayon kayo, pakilamero kayo, sabi ni Aling Ledesma, ayan tuloy, nagkawindang-windang tuloy. Po, nasa Pasay City Jail. Kailangan natin maglinaw na yung pong Bryce Hernandez po ay hindi po akusado pa. Siya po ay nananatiling resource person. Citing in contempt sa Senado. At yun naman pala, alam nyo naman pala citing in contempt sa Senado. Balik natin ang kwento. Si Grijaldo ba akusado? Pero kinulong? Ang tagal ng pagkakulong ni Grijaldo.
Akusado ba siya? Oh, mali. Resource person din siya. Oh, tama nga yung ginawa ng Senado eh. Sa loob ng Senate. Kustodiya, pero magagawa. Ganyan talaga. Diba? Pakalameron pala ka ba? Oh, eto na. Buti na lang dito sa Mars. Oo, maganda rito, walang pakilamanan. Tatrabaho ka, papasok ka. Oh, walang pakilamanan. Pagdating sa trabaho, doon kayo. Smoko, merienda, ganyan. Mahirap diyan sa Earth, Hindi maganda ang mga tao diyan, lalo na yung mga crocodile diyan. Mga senador nagkainitan sa sesyon ukol sa DPWH. So, ito. Kuya Jen, Penelson, ano yon? Saan po mga senador sa sesyon ngayong hapon? Ang nakakita po, kitang-kita niya, Nelson. Kitang-kita po ni Mean Corbera. Live. Yan. Mean, ano ba nangyari? Ikaw nga magkwento. Jen at Nelson, sa sesyon ngayong hapon, nag-privilege speech kasi si Senator Jingo Estrada. Sa kanyang privilege speech, binanatan niya itong si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez, yung nag-aakusa sa kanya na umano'y tumanggap siya ng 30% na umano'y komisyon umano doon sa mga flood control projects sa Bulacan. Kaya ang tanong ng mga senador, nasan si Bryce Hernandez? Kinukasyon nila si Senate President Vicente Soto, bakit pumayag na ilipat sa custody ng PNP Custodial Center si Hernandez? Gayong ang senado raw ang may lehitimong karapatan dahil meron silang contempt order laban sa kanya. Sabi ni Senator Alan Peter, dapat yata repasuhin na yung rule sa witness. Ang sabi naman ni Senator Rodante Marcoleta, may mga testigo ng Senado na inaagaw o kinukuha ng kamera tapos didiktahan daw kung ano yung gagawin ng isang testigo na yan ay never na ginawa ng Senado. Katulad niyong pananakot na kapag hindi sa sumakay doon sa umani gusto ng mga kongresista, siya ay ipapakulong. Ang tanong naman ni Senator Rodante Marcoleta, ano ba yung pinaka-importante doon sa nasayang nga ba yung ginawa ng Senado na investigasyon doon sa 3 beses na pagpapatawag ng pagdinig kung saan doon sa 3 yun na contempt itong si Bryce Hernandez sa pagdinig ng Senado. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. We're not supposed to change the rule. Tama. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. Ayan, si Senator Rodante Marcoleta, kasi sabi niya, hindi totoong manganganib ang buhay mo, bantay sarado ka pa nga dito sa Senado. Tama. At bibigyan ka ng sapat na proteksyon, pati na yung pagkain ng isang testigo kapag siya ay nandito sa custody ng Senado. Malamang daw talagang hindi nagsasabi ng totoo to si Bryce Hernandez, kaya siya natatakot na dahil dyan nagkasagutan yung mga senador, nagpatawag ng break at pagkatapos ng break, Nelson at Jen, nagmoson si Senator Jingo Estrada na mailipat sa Pasay City Jail itong si Hernandez na sinigudlahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at yan ay inaprubahan sa plenary session. Balik sa inyo, Nelson. Nakakabanas. Oo. Nagsunod-sunuran sila doon sa kanilang, di ba? Ang pangit. Meron kayong pinangahawakang independent tayo. Wala makakapag-mando sa atin. Pero isang tawag, ayun, sumunod ang mama. Kasi, bulakbol. Yan kung umabot ka sa video natin ito, like, share, At, ano ba tawag doon? Comment kayo, Hanggang sa muli. Bye-bye.